Sinusulong na isang grupo ang malawakang pag-aaral tungkol sa pagtulog. Ayon kasi sa mga eksperto, may problema sa kalidad ng pagtulog ang mga Pilipino. May unang balita si Dano Tingkungko. Dati pang itinuturo sa atin na 8 oras ang ideal na haba ng tulog. Pero sa dami ng kailangan gawin at iba pang responsibilidad sa araw-araw, sapat ba ang tulog ng mga Pinoy? Mga 6. Siyempre, sa work, sa stress, sa work. Minsan, mga 4 to 5. 4 to 5. Tingin mo, 5, sapat 6. yun? Hindi eh. Bakit? Minsan, gamit namin yung oras. Gamit ko yung oras sa gabi. Bumabiyahe ako. O nakakatulog pa ba sila? Ano yung pinakamalalang naalala mo? Street duty, 24 hours. Ang sleep deprivation, gaya ng puyat, bitin sa tulog o magdamag na gising, maaaring pag-ugatan ng problema at sakit. Problems in information processing disruption. We have impaired memory, nakakalimot agad. We have reduced learning, especially in the children and teenagers. We become irritable. There's also poor immune function. People who have chronic sleep deprivation are prone to have diseases. And there's also increased pain perception, an increased risk for accidents and falls. It's somewhat of a superpower for humans, for all organisms actually. It's our way of surviving. Without sleep, we die. Hangad ng isang grupo ng sleep medicine specialist na gisingin ng mga Pilipino sa problemang ito. Isinusulong nila ang isang malawakang pag-aaral sa pagtulog sa Pilipinas na magiging gabay para sa rekomendasyon ng mga polisiya sa sleep health ng publiko, lalo na yung mga nasa graveyard shift o nagtatrabaho sa gabi. Ayon sa grupo, wala pa raw formal na pag-uusap sa Department of Health hinggil sa pagsulong ng mga polisiya sa sleep health. Nakabinbin din sa committee level sa Senado ang panukala na nagsusulong ng sleep disorder awareness at education program. Para maging mas maayos ang tulog, ayon sa Centers for Disease Control and Prevention ng Amerika, ilan sa mga pwedeng gawin ang subukang matulog at gumising sa parehong oras araw-araw. Huwag gumamit ng electronics tulad ng cellphone 30 minuto bago matulog at regular na mag-exercise at kumain ng tama. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.